Ano bang ginagawa niyo sa harapan ko? Lumayas nga kayo. Nakakabwisit kayo eh. Mas nasisira ang araw ko kapag nakikita ko yung mga mukha niyo sa opisina ko. Alis! Sigaw ng dalagang nakaupo sa kanyang swivel chair sa kanyang mga employees. Siya si Barbara Bonavista o mas kilala bilang si Barbie. Siya ang may-ari ng Lady Dragon Champagne Company. Nasa kalagitnaan siya ng panenermon nang biglang pumasok ang kanyang babaeng sekretarya at may kasama itong binata. Oh, sino yan? No applicant po, ma'am. Sige po, maiwan ko na po kayo. Sagot ng kanyang sekretarya, saka ito tuluyan ng lumabas ng opisina. Napunta ang atensyon ni Barbie sa bagong aplikanteng binata. Bakit dito mo naisipang mag-apply? Ma'am, hindi na po ba kailangan umupo? Nasa iyo kung uupo ka. O tatayo ka lang habang ini-interview kita. Dali-daling umupo ang binatang aplikante sa upuan na nasa harap ng table ni Barbie. Ibinigay niya ang kanyang application form, pati na ang resume. Agad naman itong tinignan ni Barbie. Gary De Leon. What a nice name of yours. Po? Bakit po? So wala ka pang experience sa hinahanap kong posisyon? Wala pa po eh. Pero willing po ako mag-training para makapasok sa posisyon na available, ma'am. Secretary na lang ang available na posisyon ngayon. Assistant Secretary. So yun lang ma-offer ko sa'yo. Pansamantala kapag natanggap ka, ikaw ang hahalili sa sekretarya ko. Tatanggapin mo ba? Tanong ng dalaga. Kung yun lang naman ang available, bakit pa ho ako tatanggi, ma'am? Tsaka wala kang ibang pagpipilian. Nasa kumpanya na kita. Maghahanap ka pa ba ng bago mong mapapasukan? Hindi naman sa ganun, ma'am. Sige po, ano po bang kailangan kong gawin? Ikaw ang bahala. Ikaw mag-aasikaso ng sked ko sa mga pipirmahan ko at sa mga gustong makausap ako. Ikaw muna ang kakausap bago ako. Maliwanag? Sure, boss. Makakaasa ka sa akin. Gagawin ko na maayos ang trabaho ko para sa pera. Siya nga pala, boss. Magkano ba ang sahod ko? 1,000 bawat 5 oras? Iba pa ang bayad ko sa'yo kapag nag-overtime ka sa trabaho mo. Bakit mo natanong yan? Para aware po ako kung maganda talaga yung pagpapasahod niyo o hindi. Bakit? Sisiraan mo ba ang kumpanya ko? Kapag hindi naging maganda ang trato ko sa'yo? Pwede po. Kung sasayangin niyo lang lahat ng efforts ko sa pagtatrabaho. Para karmahin kayo kapag ginawa niyo yun sa akin. Para wala na magaya pa sa akin. Ang dami mong sinasabi. Mag-umpisa ka na nga sa trabaho? Hard na po ako agad-agad. Oo. Bakit? Ayaw mo bang pasukan itong posisyong binigay ko sa'yo? Sayang naman. Kung mapupunta pa sa iba. Ang pogi mo what I mean is, sayang ka kung mapupunta sa ibang kumpanya. Baka hindi ka kayang sahuran ng higit sa kaya kong ibigay sa'yo. Boss, mukhang double meaning ata yung sinasabi niyo Baka iba na yan, boss Ikaw baka may tinatago kang pagtingin sa akin. Utot mo? Huwag kang feeling dyan. Sige na mag-umpisa ka na ngayon. Ang gusto ko, maging alerto ka sa lahat ng oras. Kapag may mga pahabol na meeting, sabihan mo agad ako. At ako nang bahala magsabi sa kanila kung ano ang available date na pwede ako makausap. Ha? Dapat ako nang gagawa nun, diba? Dahil trabaho ko yun. Di nyo na kailangan pang gawin yun, ma'am. Ako ang kakausap sa kanila. Pwede ba? Huwag ka nagmamagaling. Alam mo ba ang sasabihin mo sa kanila kapag nagtanong sila kung kailan at saang lugar? May isasagot ka ba? Wala po. Pero pwede nyo naman po sabihin sa akin. At ako ang magsasabi sa kanila. Mas okay na gawin ko yung mga importanteng bagay. Ako na pong bahala sa mga kliyente nyo. Wow naman, sipag mo Pahawa nga ako ng kasipagan mo at medyo lumalamang na naman yung katamaran ko sa pagtatrabaho. Di gawin niyo po akong crush niyo para may araw-araw po kayong inspirasyon. Lakas na loob mong sabihin sa akin yan Ako ang boss mo. Utos ba yun na suggestion? Kasi kung utos man yan, kumuha ka na lang ng babaeng mauutusan mong gawin yan sa'yo.
Sabi ko nga po tatahimik na ako, boss. Siya nga pala, boss. Dito lang po ba ako sa opisina nyo? Hindi. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos kapag nagstay ka dito sa office ko. Sige na, lumabas ka na. Tatawagin ko na lang si Lian para samahan ka papunta sa opisina mo. Sige po, boss. Mauna na po ako. Pagpapaalam ni Gary sa kanyang amo, sabay alis sa harapan nito. Napasinghap na lamang siya nang makalabas siya ng opisinang yon. Hay, sa wakas. Nakahinga na rin na maluwag. Sungit naman ng babaeng yun. Siya na nga yung gagawing inspirasyon ko. Siya pa yung tumatanggi. Aniya sa sarili na sinundan pa ng malalim na buntong hininga. Maya-maya pa, lumapit na nga ang babaeng nagngangalang Lian at inalalayan niya si Gary papunta sa magiging opisina nito. Nang maihatid na siya, iniwan na rin siya nitong si Lian. Dahan-dahang naglakad papasok si Gary sa loob ng blangkong kwarto na magiging kanyang opisina. Ay, wala man lang ako makitang isang disenyo sa kwartong to. Okay lang kaya lagyan ko ng konting arte na maging maganda naman at hindi boring ang dating. Since ako naman na nagmamay-ari ng sila dito ngayon, edi susulitin ko na. Bulong ni Gary, habang isa-isang ibinababa ang kanyang mga gamit sa lamesa na bakante doon sa kwartong yon. Sa loob ng kwartong binigay sa kanya ng amo, may isang swivel chair, may isang cabinet na may ilang figurine na nakalagay. Pinagmasdan ni Gary ang kanyang buong paligid. Napansin pa niyang may ilang mga bagay na pinamumugaran na ng ilang gagamba at mga sapot nito'y mahahaba na. Opisina ba to may tuturing? Mukhang haunted room to sa sobrang dumi. Ang dami na nga alikabok. Ang boring pa ng dating ng kwarto. Yung totoo. Tao pa ba yung pinalitan ko sa posisyong kinalalagyan ko ngayon? Kasi sobra naman yung kadugyutan kung ganun. Hindi ko lubusang maisip na natiis yung magstay sa ganito karuming kwarto. Kadiri. Dugtong pa ni Gary habang nag-uumpisa ng maghanap ng feather duster, walis tambo at isang dustpan. Nang makahanap na siya, agad niyang nilinisan ang buong silid na kinatatayuan niya ngayon. Napabuntong hininga na lamang siya nang matapos niyang ayusin ang ibinigay sa kanyang silid para maging kanyang permanenteng opisina. Napabuntong hininga siya nang makaramdam ng pagod. Napaupo na lamang siya sa kanyang swivel chair at napatingala na lamang sa kisame. Maya-maya biglang tumunog ang telepono na nasa kanyang lamesa. Nagtataka siyang sinagot ito. Hello, sino po ito? Panimula ni Gary mula sa kabilang linya na agad namang tinugunan ng nasa kabila. Mr. De Leon, pumunta ka ngayon sa office ko. Kailangan kita dito. Ma'am Barbara, just call me Miss Barbie. Masyadong formal kapag tinatawag mo ako sa tunay kong pangalan. Noted, Miss Barbie. Siya nga pala, ano po bang kailangan niyo at tinawagan niyo ako? Samahan mo ako mag-mall. Dalian mo, ayoko na babagal-bagal. Yes, boss. Papunta na po. Sagot ni Gary sabay baba ng telepono. Patakbo siyang pumunta sa mismong opisina ni Barbie. Nang makarating siya doon, agad na inaya na siya ni Barbie na umalis. Dalian mong maglakad. Marami pa tayong kailangan tapusin sa opisina ko. Mamaya pumunta ka doon, maliwanag ba? Yes, bossing. Yan lang ba gagawin ko? Easy lang sa akin yan. Ipinanganak akong strong. Huwag mo nga ako niyayabangan, Mr. De Leon. Baka kapag sinubukan kita dyan, baka maaga kang makaramdam ng pagod at baka bigla kang sumuko sa pinasok mo. Ma'am, malakas ho akong tao. Kahit ilang sako ng bigas sa ipabuhat mo sa akin, kayang-kaya kong buhatin yun. Huwag mo akong hinahamon dyan. Hindi mo ako lubusang kilala, Mr. De Leon. Hindi mo alam kung paano ako magmahal ng mga empleyado. Pero iba din ako magmahal ng amo, Miss Barbara. Bakit? Ano ba ang mga kaya mong gawin para sa akin? Kaya mo ba akong buhayin? May milyones ka ba para mabili lahat ng gusto ko? Wala. Pero kaya kita alagaan at ipagmalaki. Deserve mong makilala sa personalidad na mamahalin ka ng lahat. At hindi sa personalidad na kinaiinisan ka ng karamihan. I don't care about anyone. Wala akong pakialam sa kung anong pag-uugali ang araw-araw kong uugaliin. Hindi mo trabahong pakialaman ako. Alam mo ba yon? Sa lahat ng mga gusto ko, Mr. De Leon. Wala kang pakialam. Let's go na sa mall.
Ang dami mo pang sinasabi, nakakairita ka na. Ani Barbie, sabay irap kay Gary. Nang makarating sila sa tapat na elevator, nauna nang pumasok si Barbie na sinundan naman ang pagpasok ng binata sa loob nito. Si Barbie na ang pumindot ng button sa loob ng elevator kung saan sila patungo at hinintay lang nila makarating sila doon. Habang nasa elevator, hindi pa rin tumigil si Gary sa pakikipag-usap kay Barbie. Uy, sorry na. Nagtatanong lang naman ako, ma'am eh. Masama na ba ngayong magtanong? Hindi naman, pero kasi sa kakatanong mo, mas lalo tayong tumatagal eh. Sana lahat nagtatagal, no? E di sana tayo rin, ma'am. Anong tayo rin? Baka gusto mong bangasan kita dyan. At ang malaman mo kung anong pinasok mong trabaho, ipapaalala ko lang sa'yo. Assistant secretary ka na sekretarya ko. At hindi manliligaw kaya tigil-tigilan mo ako sa kababanat mo dyan. At baka mabigwasan kita ng wala sa oras. Makikita mo kung paano ako trumato ng tama. Mas magaling akong trumato ng tama kaysa sa'yo, ma'am. Kasi ituturing kitang parang reyna ng buhay ko. Ewan ko sa'yo, dami mong alam. Huwag mo na akong bulahin. Alam ko sa sarili ko yung mga lalaki magagaling lang sa umpisa. Diyan ka nagkakamali, boss. Siyempre, boss kita. Pero kaya kitang mahalin na higit pa sa pagmamahal na binibigay ng mga ex mo. Wala akong ex. At wala akong panahon sa mga pag-ibig-pag-ibig na yan. Padabog na sabi ni Barbie. Sabay labas ng elevator patungo sa first floor ng mismong building. Pagbabaan nilang dalawa, wala silang naging imikan. Hanggang sa basagin na nga ulit ni Gary ang katahimikang lumukob sa kanila. May tatanong po ako sa inyo. Ano na naman ba yon, ha? Hindi ka na ba titigil sa kakatanong mo? Ano yan, lagi kang curious? Nagtatanong lang eh. Masyado naman tumadamot sumagot. Naiirita nga kasi ako sa mga taong tanong ng tanong. Ayoko nga nung mga taong tanong ng tanong katulad mo. Bakit naman? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Alam mo, ang mabuti pang gawin mo ipag-drive mo ako ng kotse ko. Ani Barbie, sabay hagis kay Gary ng kanyang susi. Kahit na nagtataka, sinalupa rin ni Gary ito. Ang susi na yon na inihagis sa kanya ng amo. Ma'am, hindi na po ito sakop ng trabaho na pagkasunduan natin. Ayoko maging personal driver mo. Kung ayaw mo, edi humanap ka na iba mapapasukan mong trabaho. Sayang naman ang incentives na makukuha mo. Ayaw mo ba magkaroon pa ng ibang kinikita maliban sa sweldo mo sa akin bilang assistant secretary ng sekretary ko? Kung ayaw mo, sabihin mo lang at nang makapaghanap ako ng bago. Ma'am, gusto ko naman po yung trabahong inaalok niyo sa akin eh. Ang kaso ano? Hindi po kasi ako marunong mag-drive ng 4 wheels vehicles. Pang motor lang po talaga ang kakayahan ko eh. Wala po akong karanasan na mag-drive ng kotse. Palibhasa kasi, mahirap ka. Hindi mo ako mapapantayan pagdating sa pera. Kaya pati knowledge mo pang mahirap lang din. Ma'am, huwag niyo naman po akong pagsalitaan ng ganyan. Pare-parehas lang po tayong tao. Oo, pero hindi tayo pare-parehas ng kayamanan. Ikaw, tama na sa'yo ang lahat ng mga karanasan mo. While me, I'm still exploring any things na pwede ko matutunan. Hinding-hindi kasi magiging kaparehas tayong dalawa, Mr. De Leon. At hinding-hindi mangyayari yon. Dahil ang lahat ng nalalaman mo, wala pa sa kalingkingan ng mga naging manliligaw ko. Walang-wala rin lahat ng knowledge mo sa mga taong pinalitan mo sa posisyong kinalalagyan mo ngayon. Oh, yan ba yung pinagmamalaki mo? Ang yabang-yabang mo, hindi ka naman trilyonaryo. Siguro bilyonaryo, oo. Pero grabe ka na sa palalait ng ibang tao, yung ginagawa mo. Hindi maganda yan. Oo nga't mahirap lang ako. Pero alam ko ilugar ang sarili ko. Hindi tulad mo na makasarili at mapanghusga. Dahil kung ako lang naging kasingyaman mo, mas pipiliin kong tumulong sa mga nangangailangan kaysa maging kagaya mong demonyita. Demonyita pala ha? Pues you're fired. Wag ka nang babalik sa kumpanya ko kahit kailan. Walang babalik at mananatili siya kung ganyan lang din ipapakita mo sa kapwa mo. Magbagong buhay ka na, Miss Barbara. Hindi mo kailangan manghusga ng mas mababa sa'yo para lang magbuka ka nakakaangat. Mas angat pa rin na isang taong sagana nga sa buhay, pero napaka-humble pa rin
at kayang tumanaw ng utang na loob sa kapwa nila. Tsaka kung ano man yung pinagdaraanan mo sa buhay, di ka nag-iisa. Nandito naman ako pwede mo ako sabihan kahit kailan mo gusto. Hindi yung idadamay mo yung buong pagkatao ko sa sama ng loob mo. Ano bang pakialam mo? Ayusin mo na lang yung buhay mo at wag na wag mong papakailaman ng buhay na meron ako. Lumayas ka na nga at baka bigla pa kita mabigwasan dyan. Kapag umalis ako sa posisyong binigay mo sa akin, mawawalan ka ng poging sekretarya. Tapos mawawalan ka pa ng kaaway. Baka mamiss mo ko. Kapal na mukha mo. Siguro hindi ka nahihiya, no? Saan mo pa talaga sasabihin yan? Kahit naman anong sabihin mo, hindi mo pa rin kayang pantayan ang standards ko. Isa ka lang naman basura. Basura. Na ikakayaman mo balang araw. Huwag kang magsalita ng patapos. Hindi mo hawak ang desisyon ko sa buhay. Pati na magiging buhay ko sa hinaharap. Kapag ako yumaman, pinapangako ko sa sarili kong hindi ako magiging katulad mo. Ayos lang naman sa akin mawala ng trabaho Masipag naman akong tao at kaya ko lampasan lahat ng mga narating mo, Miss Barbara. Dami mo pang sinasabi. Lumayas ka na lang dito. Kaya mo, lalayas talaga ako sa bulok mong kumpanya na punong-puno ng mga utang. Kulang na nga lang sa trilang kumpanya mo Wala ka pang naakit ng mga bagong kliyente. Dahil panay luma na lahat ng produktong ginagawa nyo, in short. Hindi kayo aangat sa kinilalagyan nyo ngayon. Dahil hindi nyo kayang sumabay sa gusto ng karamihan. Nananatili kasi kayo matipid sa mga produktong ginagawa nyo. Kaya siguro ang baba ng ratings nyo. Ano ba? Tama na nga, umalis ka na sa harapan ko. Ako na lang mag-isa magsha-shopping sa mall, tabi. Nabipikon ka lang kasi totoo lahat ng sinasabi ko. Sayang naman pinag-aralan mo. Kung dito sa kumpanyang bulok na ito mapupunta, baka lipat na nga lang na mapapasukan. Mas okay pa siguro kung sa Lancelot Puerto Rico Champagne Company ako papasok. Mas kailangan nila ng kaalaman kung paano makakaangat sa inyo. Sikat lang naman ang branding nyo Pero ang laman ng bawat bote ng produkto nyo, mga luma. At malapit nang mapalitan ng bagong brand ang posisyong kinalalagyan nyo ngayon. Anong sinabi mo? Kinalans ka lilipat? Oo naman. Since wala naman akong trabaho dito, maaari na akong lumipat sa kumpanya niya. Baka mas mataas pa nga yung magiging posisyon ko kapag sa kanya ako nagtrabaho. Deserve na deserve pa naman yung umangat kesa sa'yo. Kapal na mukha mo sabihin sa akin yan Baka nakakalimutan mong boss mo ako. Kanina yon. Hindi na ngayon, Miss Barbara. Maaari ka na maghanap ng bago mong assistant secretary ng sekretary mo. Yung mautusan mo at pwede mong maliitin. Yung hindi ka kayang iwanan. Pati yung offer na binibigay mo at kayang tumagal sa pag-uugali at mindset mo. Ganyan ka pa talaga katanga para iwanan na ibinigay kong offer? Konting misunderstanding lang to, Gary. Ganyan ka ba kababaw na tao? Hindi ako mababaw. Ikaw kasi wala kang emotional intelligence. Kaya ganyan ang mga nasasabi mo sa akin. Mas okay na lumipat ako ng kumpanya kaysa magstay dito. Buti pa doon. Magagamit ko yung pinag-aralan ko. Baka mas mataas pa nga yung makuha kong pera at kikitain kaysa rito Bulok na nga kumpanya mo. Bulok pa yung ugali ng may-ari. Sino ang gugustong kliyente dito? Yung ganda mo lang ang inaabangan nila. Pero yung produkto mo, kaya nila kinukuha para lang makita ka. Kung lalait-laitin mo lang din ang kumpanya ko at buong pagkatao ko, di hindi na ako manghihinayang na mawala ka sa harapan ko. Alis, di ba kanina pa kita pinapalayas? Ang dami mong sinasabi. Bahala ka na nga dyan. Letseng buhay to Sige po, ingat kayo. Sana di kayo magsisi sa ginawa niyo sa akin na pagtatanggal sa kumpanya niyo. Walang may pakialam kung mawala ka dito o hindi. You're not special to be treated like you are. Tigil mo na nga yung pag-iilusyon mong matatanggap ka sa kumpanya ni Lance. Never siyang kumukuha ng mga low class. Mas low class ka, Miss Barbara. Basic human decency nga, bagsak na yung buong pagkatao mo Can you please shut your annoying mouth? I am so irritated with your presence, Gary. Just leave if you wanna leave. Napangisi na lang si Gary habang naiiling. Padabog na sumakay ng kotse ang babae. Wala siyang kaalam-alam kung sino nga ba talaga ako. Mas okay na rin siguro lumipat ako ng kumpanya. Tama naman siya Pang low class lang ako. Mas mabuti pang gamitin ko na lang lahat ng nalalaman ko sa sarili ko negosyo. Mag-iipon muna ako sa ngayon. At ipapamukha ko sa kanya na hindi porke mas mataas ang narating niya sa buhay,
May karapatan na siyang manghusga ng ibang tao. Kailangan niyang malaman ang pagkakamali niya bago pa siya makasakit ulit ng damdamin ng iba. Bulong niya sa sarili habang kalmadong naglalakad palabas ng gusaling yon. Sa kabilang banda, habang nasa biyahe si Barbie patungo sa mall, tumawag ang kanyang best friend. Naiinis niya itong sinagot habang nakatingin siya sa daan. Oh, hello, ba't ka napatawag? Barbara! Matagal kita hindi nakita. Hindi mo man lang ba ako susundan dito sa Sydney? Ano ba naman pakialam ko kung saan ka mandalhin ang pera mo? Busy ako, Jeya. Hindi ko maharap na sundan ka o bisitahin man lang. Marami pa akong kailangan sikasuhin. Ganyan ka na porque may sarili ka ng pamilya. What? Pamilya? Wala pa akong ginagastosan, Jeya. Ano ka ba? Lumipad ka lang papunta ibang bansa. Kinalimutan mo na kung ano talaga yung goal ko. Bumuo ako ng kumpanya ko. Hoy, hindi naman na ba? Pero malay ko ba kung wala ka pang asawa sa edad mong yan? Hindi ko naman kasi alam ni mag-chat lang sa akin, hindi mo pa magawa. Diyos ko ka? Wawa, ano ka swerte? Ba't naman ako una mag-chat sa'yo? Ba't hindi ikaw? Ay, oo nga pala. Hindi ka nga pala gumagawa ng first move at never mo pang ginawa yun sa buong buhay mo. Siya nga pala, kamusta negosyo mo? Babagsak na ba? Gusto mo ikaw ang pabagsakin ko ng tuluyan dyan? Naku at tigil-tigilan mo ako, Jeya. Ano ba kasi ang dahilan mo at napatawag ka? Ang dami mo pang pasikot-sikot eh. May nabalitaan kasi ako eh. Nakakainis yung ginawa mo ah. Oh, ano naman ba nakarating sa'yo? Ikaw napaka-chismosa mo talaga. Yung kakakuha mo lang na sekretarya mo patungkol doon. Totoo bang inalis mo na agad sa trabaho yung binatang yon? Oo, bakit? May problema ba sa ginawa ko? Ba't mo naman ginawa yon? Napaka-harsh mo naman sa mga tauhan mo. Kunin mo yun, best, hindi mo kilala yung nag-apply sa'yo eh. Wala akong pakialam kung sino pa siya. Hindi ko siya kailangan sa kumpanya ko. Saka mo sabihin yan kapag umangat na yung kalaban mong kumpanya. Baka magsisi ka kasi hindi mo hinayaang ipamalas yung galing niya sa kumpanya mo. Malaki siyang kawalan, bes. Bakit? Sino ba yung lokong yun? Ano ba ang kaya niyang iambag sa kumpanya ko? Ayon sa mga info na nakalap ko, nagtrabaho na siya sa ilang sikat na brand. Kaya siya umalis dahil ayaw niyang iwan ng Pilipinas. Mas gusto niyang magpalago ng negosyo sa Pilipinas. Ayaw niyang iwan yung mga pinaghirapan niya. Gusto niya makapag-ipon, magtayo ng sarili niyang kumpanya. Yun ang pinakapangarap niya. Sinasabi niya raw na ang mga yon, importante sa kanya tuwing nagla-live siya sa isang app kung saan may malaki siyang fanbase. Sa kanya madalas humihingi ang ilang negosyante ng mga ideya sa negosyo at binabayaran siya ng mga ito. Kapag yumaman siya, maraming nagsasabi na baka talunin niya pa yung mga sikat na brands ngayon. Kung ganon, ibigay mo sa akin ang username niya sa app na yan. Hahanapin ko kung totoong sikat siya sa social media. Kailan pa ba ako nagsinungaling sa'yo? Totoo nga kasi lahat ng sinabi ko sa'yo. Jeya, lagi ka nagsisinungaling sa akin. Kaya hindi mo ako masisisi kung di kita pinaniniwalaan sa mga pinagsasabi mo. Excuse me? White lies ang tawag doon. Pero yung mga sinabi ko sa'yo, totoo lahat yon. Kahit kalkalin mo pa ang background na naging sekretarya mong yon sa sandaling oras. Siyempre, hindi niya sasabihin isa siyang sikat na content creator. Kasi imposibleng magtrabaho pa siya since kumikita naman siya sa app na gamit niya. Tsaka, mahirap paniwalaan na isang sikat pala yung gustong mag-apply sa'yo. Pati nga ikaw mahihirapang paniwalaan yun eh. Ngayon nga lang na nalaman mo maibubugas siya. Hindi ka naniniwala sa akin. Yun pa kayang malaman mo may malaki pala siyang fanbase? Kaya malaking kawalan mo siya sa kumpanya mo, Barbie. Kung ako sa'yo, habulin mo yung lalaking yun. Ang sabi pa naman niya sa akin, sa kalaban siyang kumpanya pupunta. Kaso may pagkabastos ang bibig nun eh. Kaya nga pinaalis ko dito sa kumpanya ko dahil sa pananalita niya. Baka naman kasi mali ang pagtrato mo sa kanya. Kaya umasta siya ng ganun sa'yo. Anong ako? Baka ganun talaga yung dahilan niya kaya tinatanggal siya sa trabahong pinapasukan niya. Hindi nang dahil sa sinasabi mong dahilan. Kaya nga ang hirap paniwalaan eh. Barbie, hindi ka nila itatrato ng mali
kung tama ang pakikitungo mo sa kanila. Yan ang mali sa'yo eh. Mas pinapanigan mo yung side mo at hindi mo pinapakinggan ang side ng ibang tao. Madalas pang lumalabas yung pagiging OA mo, paano hindi sila maiinis sa'yo? Ganyan yung pinapakita mo sa kanila. Alam mo naman na ugali ko, di ba? Kilalang kilala mo na ako. Wala akong kailangan baguhin sa kung sino ako. Let the other people stay and accept me for who I really am. But not all people can accept your imperfections and attitude, Barbara. Kaya wag mong gagawing dahilan na ikaw ang boss at kailangan nilang tanggapin kung sino ka talaga. Alam kong masama kang nilalang, Barbie. Pero hindi pwedeng maging hindrance yung pag-uugali mo sa pag-angat mo. Yan ang lagi mong tatandaan, Barbie. Nanggaling na ako dyan. Nagbago ako kasi gusto kong umunlad sa negosyo ko. Kaya ikaw bago-baguhin mo yung pag-uugali mo at pagtrato sa mga empleyado mo. At sino may sabing utusan mo ako ng ganito? Oh, ikaw na nga binibigyan ng advice para maging successful, ayaw mo pang tanggapin. Ang pangit na ng mga records mo, mas lalo mo pang pinapapangit. Kaya bumababa ang rating mo eh. Baka hindi mo maisip na dahil sa ugali mo kaya ganyan na nangyayari sa'yo. Mawawala lahat ng kliyente mo. Ako na mismo nagsasabi. Yan ang hinding-hindi mangyayari, Jeya. Sinisiguro ko mas aangat pa rin ako sa lahat ng kumpanya na kalaban ko. Huwag kang pakampante, Barbie. Lalo na't nawala na sa iyo ang kaisa-isa mong alas para maging angat sa iba. Ang tanga mo ba naman at inalis mo yun sa trabaho niya sa kumpanya mo? Baka nakakalimutan mong ako ang pinakamayamang negosyante dito sa Pilipinas. Kaya kong bilhin pati ang kaluluwa nun. Kayang-kaya ko siyang palitan ng mas magaling at mas matalinong sekretarya. Ang dami pang mas better sa kanya, Jeya. Mas mataas pa nga natapos eh. Mas marami pang experience kesa sa Gary na yon. Pero iba din ang karisma niya, no? Pansin mo rin ba? Ano? Anong pinagsasabi mo? Yung pangit-pangit nun. Talaga lang ah. Ni minsan ba, hindi ka napapasulyap sa magaganda niyang mga mata? Ang ganda rin kaya ng labi niya. Pero iba pa rin ang paghahatak sa kanya ng ilong niya. Ang tangos ng ilong nun eh. May tsura naman siya, pangit na yung ugali. Kaya para sa akin, pangit pa rin siya. Sumasalamin sa pag-uugali niya yung buong pagkatao niya. So ganun ka din. Ang pangit ng pag-uugali mo eh. Sumasalamin sa buong pagkatao ang pag-uugali, di ba? Sabi mo yan ha. Jeya, si Gary ang pinag-uusapan dito, hindi pag-uugali ko. Kung makapuna ka sa ugali ni Gary, parang kilalang kilala mo na siya ng lubusan. Umamin ka nga sa akin. Ex mo ba siya dati? Naging kayo ba? Ba't di ko alam? Ano? Anong pinagsasabi mo? Wala kami naging pasong tao, okay? I just don't like the way he talked to me. Yun lang yun. Sa pag-uugali niya lang yun. Kahit sino tatanggapin siya sa pwesto eh. Kahit na anong posisyon papasukin niya, maaalis at maaalis siya. Walang CEO ang nangangailangan ng katulad niyang bastos makitungo sa may-ari ng pinagtatrabahuhan niya mismo. Hay nako, ewan ko sa'yo Barbara, umiinit lang yung ulo ko kakaintindi sa pag-uugali mo. Sino ba kasing may sabi na pwede mong problemahin yung pag-uugali ko? Di kung nagsasawa ka na, sabihin mo lang sa akin. O hindi naman sa ganon. Ayan ka na naman sa pagiging OA mo. Umiiral ka na naman ng ganyan. Yun lang ba sasabihin mo? Yung tungkol sa tinanggal na sekretarya ko? Oo nga, ang pogi pa naman. Sayang siya. Sana mag-apply siya sa kumpanya ko at ako na lang mag-aalaga sa kanya. Katangahan kasi best friend ko, yung ginawa mo, malaki yung chance na umangat yung kumpanya mo. Kung itatrato mo lang siya ng tama. Akin na nga yung resume niyan. Ako na lang kukuha sa kanya. Bibigyan ko siya ng magandang trabaho at ipagmamayabang ko siya kapag napalago niya yung negosyo ko. Hindi na ako tatanggi nun. Dahil magiging kasangkapan din siya para mas maging mataas ang engagement ng products namin. Kung bumalik man siya sa kumpanya ko, sige, susubukan kong pakisamahan ang lalaking yan. Titignan ko kung hanggang saan ang kaya niyang patunayan. Hindi mo pa nga kasi nasusubukan yung kakayahan niya. Pinaalis mo na agad. Sinubok mo sana ng sinubok para makita mo kung deserving ba talaga. Tsaka ipapaalala ko lang sa'yo. Kung ano ang in-applyan niya. Yun na ipagawa mo sa kanya. Hindi yung gagawin mo siyang personal assistant. Baliw ka ba? Kailan pa naging personal assistant ang sekretarya?
Ang talino mong tao, Barbie, pero minsan may pagkatanga ka talaga. Sige na, papatayin ko na tong call. Alam kong busy kang tao, pero syempre hindi ka pwedeng maging busy pagdating sa akin, no? Bibigyan talaga kita ng pinakamababang rating, tingnan mo. Wala naman sa akin kung bigyan mo ako ng pinakamababang rating. Kung mas marami namang mas mataas na rate ang nagbibigay sa akin. Sayong-sayo na yan, Jeya. Hindi ko kailangan yan. Kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na yung tawag mo. Sige, go. Busy ka nga pala. Gawin mo lahat ng kailangan mong gawin at mag-iingat ka palagi. Basta kapag stress ka, chat mo lang ako. Kahit dito ako sa Sydney, uuwi ako ng Pilipinas para sa'yo. Sige. Okay, basta ililibre mo ako ah. Oo na. Sagot ko na lahat ng mga gusto mo. Magmamall na nga ako eh. Sa ibang location naman sa susunod. Nakakasawa na kapag puro mall na lang yung nakikita ko. O sige, basta pasok sa schedule mo yung date na libre ka, sasamahan kita. At nagtuloy-tuloy pa nga ang kanilang usapan hanggang matapos ito sa kalmadong pagpapaalam sa isa't isa. Nang matapos na sila mag-usap, bumalik na sa pagmamaneho si Barbie patungong mall. Nang makarating siya sa parking area, agad siya naghanap ng mapagpaparkingan at nang maipwesto niya ang kanyang sasakyan, bumaba na siya roon. Dumiretso agad siya sa loob ng mall. Kumuha ng pinakamalaking cart at namili ng pangangailangan niya. Pagpasok pa lang ni Barbie, natanaw niya ang isang lalaki na unang tingin ay kahawig na kahawig ni Gary. Kaya nilapitan pa niya ito. Naningkit ang kanyang mga mata nang mabaling sa gawin niya ang tingin ng lalaki. Pero binawi rin ito ng binata. Kapag nagagawi ang tingin ng binata kay Barbie, kumukunot ang noon nito. Napangisi na lamang si Barbie dahil alam niyang kilala siya nito. Dito niya nahalata na ito pala talaga ang tinanggal niyang sekretarya. Hey, nandito ka pala. Oh, ba't mo ako kinakausap? Hindi ba? Wala na ako sa kumpanya mo? Yes, tinanggal kita. Pero pwede ka na bumalik sa kumpanya ko kung gugustuhin mo. Bumalik? Kung ayaw ko, ano namang gagawin mo? Nakangising sagot ni Gary. I'll double my first offer to you. Ayaw mo ba nun? Mas malaking pera ang matatanggap mo kumpara sa unang inoffer ko sa'yo. Tinanggap naman kita sa kumpanya ko noon, di ba? So what now? Papasok ka ba ulit sa kumpanya ko? Talagang gagawin mo lahat para bumalik ako sa bulok mong kumpanya, no? Wala ka na ba ibang mahanap maliban sa akin? Inalis mo ako, di ba? Ang sabi mo pa nga, wala kang pakialam kung mawala ako sa kumpanya mo. So ano pang dahilan para kausapin mo ako? Sino rin ba may pakialam kung bumagsak yung kumpanya mo? Alam mo, dapat naisip mo yun noon bago ka nakipagsagutan sa akin. Wawa, ikaw pa may ganang sabihin sa akin yan. Alam kong sekretarya naging posisyon mo sa kumpanya ko, pero nakakalimutan mo yata ako ang boss mo. Ako pa talaga sinisisi nyo? Ako na nga yung tanging inutusan nyo na wala naman talaga sa posisyon yung pinasukan ko. Yun ang gusto mo ipagawa eh. Gusto mo akong gawing personal assistant. Gary, ipagmamaneho mo lang ako ng kotse, mahirap ba gawin yun para sa'yo? Ba't ko naman gagawin yun? Kahit nga wala ako, kayang-kaya mo yung gawin eh. Baka kasi kapag nasanay ka sa akin, kapag wala na ako sa tabi mo, mawala yung pagiging independent mo. Kaya ayaw kitang sanayin na umasa sa akin, na hanggat kaya mong gawin, gawin mo. Pero meron na akong ikaw. Kaya bakit pa ako magmamaneho kung pwede naman ikaw ang gumawa nun? Babayaran naman kita, di ba? Wala naman ako nakikitang problema doon. Kaya nga kita kinuha para sumunod sa lahat ng iuutos ko. Dahil ako ang boss mo. Naintindihan kita, Barbara. Siguro hindi lang ako sanay sa inyo. At sorry ko na ipagsagutan ako. Ang totoo niyan sa nakalipas na mga buwan, hindi pa naman ako nakakapag-apply kay Mr. Lance. Pwede pa akong bubalik sa inyo. Actually, hindi naman ako nawala eh. Talagang babalik at babalik pa rin ako dahil gusto kita. Gusto kita maging boss. Kaya sa'yo pa rin ang balik ko. Siguro kahit nasa ibang kumpanya ako, abangan ko pa rin ang pagbagsak ng kumpanya mo. Ano sabi mo? Biro lang. Ano ka ba? Siyempre, pag-angat mo ang susubaybayan ko.
Aking binibining kasing demonyo ni Satanas ang pag-uugali. Talaga bang iniinis mo ako, Gary? Gusto mo bang mabatukan kita dyan? Ayoko, boss. Chill ka lang. Dami mga tao dito. Oh. Baka mapagkamalan ka nila mapanakit. Baka matakot sila sa'yo, boss. Gusto mo ba yun? Bahala ka dyan. Ikaw rin mapapahiya. Napahalukip-kip na lamang si Barbie na sinasabayan niya ng irap dahil sa sinabi ng binata. Ewan ko sa'yo. Basta, bumalik ka na mamaya sa opisina mo. Kailangan ko na ng sekretarya. Kailangan na kita para sa kumpanya ko. Be on time, okay? Ayaw ko nang nalilate. Maliwanag, boss. Kala ko hindi mo na talaga ako tatanggapin eh. Ayaw ko rin naman talaga magtrabaho sa kumpanya ni Mr. Lance at tama ka. Tama ka na wala akong pag-asang mahal doon. Dahil mga professional lang talaga ang kinukuha niya. Kaya imposible rin pumasa ako sa standards niya. Pero wala namang masama kung susubukan ko, di ba? Subukan mo pumunta kina Lance. Hinding-hindi na kita tatanggapin sa kumpanya ko once nag-apply ka sa kanila. Talagang sa'yo pa rin naman ang balik ko at hindi sa iba. Napairap si Barbie sa sinabi ng lalaki. Nakangiti pa ito ng malapad sa kanya ngayon. Huwag mo nga akong ginaganyan. Bakit naman? Masama ba yun? May iba na bang nagbibigay ng malulupit na banat sa'yo? Wala pa naman. Ikaw lang ang makapalamukha na gumagawa ng ganyan sa akin. Ang corny pakinggan. Tigil mo yung kakaganyan mo. Hindi mo ako madadaan sa mga ganyan, Gary. Alam ko namang matigas ang puso mo eh. Pero handa akong tiisin yan kasi ayoko mapunta ka sa iba. Napakaganda mong binibini. Ako ba? Hindi mo titigilan? O gusto mong bangasan ko yung pagmumukha mo sa lahat ng sinasabi mong pangaasar sa akin? Kung di mo kayang sundin na inuutos ko, paano pa kaya yung mga susunod ko pang iuutos sa'yo? Kaya ko namang sundin ang gusto mo eh. Basta mapa sa akin lang yung matamis mong oo. Matamis kong oo. Gusto mo ba talaga makatikim ng matamis? O itong kamao ko para sa kinikrave mong matamis? Masarap to. Lalo na kapag dumapo ito sa mukha mo. Sa sobrang sarap, makakakita ka ng stars kahit maaga pa. Gusto mo? Di naman talaga ako nagsasalita para inisin ka eh. Siyempre alam kong dragon ka. Pero ang cute mo lang kasing mainis. Masusuntok ko na talaga yung bibig mo, makikita mo. Ano nga pala mga bibilid mo, boss? Huwag mo muna akong kausapin, okay? Mainit pa yung ulo ko sa'yo. Mamaya na tayo mag-usap, pwede? You are so stubborn, Gary. Napangisi na lang ang binata habang pinagmamasdan si Barbie na naglalaho na sa kanyang paningin. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, pinagpatuloy niya na lamang ang pamimili ng mga personal na pangangailangan. Nang matapos makuha ni Gary ang lahat ng pangangailangan ng dalaga, nagpasalamat ito. Napatitig na lang si Gary sa babae dahil sa ganda ng hubog ng pangangatawan nito. Ang ganda! Ang sexy! Panalo si ate. Ang swerte siguro ng boyfriend niya. Kasi sa kanya na pa sa kamay yung mabuting lalaki na gaya niya. Good for her. Hindi strict siguro yung boyfriend na napunta sa kanya. I'm so excited for her. She's so lucky. Saad naman ng isang babae sa kanilang tabi. Natila sila ang pinatutungkulan. Paniguradong narinig yun ni Barbara kaya napairap din ito. Nang matapos, hinanap niya ang kotse ng kanyang amo. Pero wala na ito sa buong parking area. Kaya napakamot na lang siya ng batok. Nanlulumo siya ngayon na umuwi sa kanyang apartment dahil alam niyang galit sa kanya ang kanyang boss. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Gary. Agad na bumungad sa kanya ang naiinis na reaksyon ni Barbie. Dediretso na sana siya papasok nang biglang hawakan ng kanyang amo ang kanyang palapulsuhan. Kaya napahinto siya sa tapat nito. Sa kanya ito nilingon, pero hindi nakatingin ang dalaga sa kanya. Bakit, Miss Barbara? Miss Barbie, may kailangan po ba kayo? Where do you think you're going? Halata sa boses ng dalaga ang inis, na hanggang ngayon, hindi mawala-wala. Huwag kang mag-alala, sa opisina niyo po ako didiretso.
San ba sa tingin mo ang punta ko? Baka sa mga babae mo? Bakit, hindi ba? Baka nga marami ka na nahakot eh. Ilan na ba sila sa listahan mo? 10? 20? 30? Hindi ho ako katulad na iniisip mo. Tsaka teka nga, saan ba nagaling ang inis mo sa akin? Ano naman kung magkaroon ako ng maraming babae? O kita mo, hindi ka talaga loyal eh. Kaya mas okay talaga na hindi ako nagkagusto sa'yo. Isa kang mapanakit na lalaki, isa kang cheater. Mga dahilan mo palang talagang malalamang isa ka sa mga umuugali na mukhang sigbin eh. Hindi ako cheater. Mas lalo hindi ko inuugali ang mga ugali naman na kilala mong cheater. Miss Barbara, kung wala ka na pong kailangan pang sabihin, maaari na po ba akong pumunta na opisina nyo? Hindi. Kinakausap pa kita dito. Mamaya ka na pumasok sa opisina ko. Bakit po ba hindi pa rin kayo kumakalma? Saan po ba nanggaling ang mga idea nyo na isa akong cheater? Una sa lahat, sekretary lang ako. Pangalawa, hindi nyo hawak ang desisyon ko sa buhay. Pangatlo, hindi nyo ako pagmamay-ari. Hindi nyo po ako nobyo. Ano naman kung di kita boyfriend? Ang importante sa akin ngayon, nalaman ko hindi ka talaga mapagkakatiwalaan ng mga babaeng kagaya ko. Masyado akong loyal para lang mapunta sa katulad mong manloloko. Hindi nga ako manloloko. Ano pa bang kailangan ko sabihin para maniwala ka sa akin? Wala naman talaga akong kailangan pampatunayan sa'yo eh. Hindi kita girlfriend. Alam ko sa sarili kong hindi kita makukuha. Dahil wala ako sa kalingkingan ng lahat ng manliligaw mo, ikaw na rin nagsabi. Alam ko rin naman na walang-wala ako sa standards mo pagdating sa mga pinipili mong lalaki, di ba? Tama ako, di ba? Hindi naman porke wala kang ibubuga kumpara sa mga naging manliligaw ko, hindi na kita pipiliin. Hindi rin naman porke wala sa'yo ang standards ko sa mga lalaki. Wala na pag-asang piliin kita. Gary, hindi naman talaga ako mapili pagdating sa mga iibigin ko eh. Ang ayaw ko lang yung lokohin ako. Habang ako sobrang loyal sa minamahal ko, ayaw ko na niloloko ako patago. Yung hindi ko lang nalingon na ilang segundo may kausap ng iba. Wow, possessive ka pala. Gustong-gusto ko yung mga ganyan eh. Yung pinagdadamot ako sa iba. Dahil ramdam ko na mahal ako ng taong yun. At ayaw akong pabayaang mahulog sa ibang tao. Di ka naman ganun eh. Huwag mo nga akong pinapaikot sa mga kalokohan mo. Kasi sabi mo lang kanina, di ba? Ano ba pakialam ko kung magkaroon ka ng ibang babae maliban sa akin, di ba? Nagsiselos ka ba kasi sinabi ko yun sa'yo? Nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Ano naman na nakakaselos dun sa sinabi mo? Tsaka ang pangit-pangit kaya ng kausap mong babae kahapon. Sino naman babae yun? Di yung kumausap sa'yo, ngingiti-ngiti ka pa nga eh. Yung babae ba nag-excuse lang dahil may kukunin na bibili niya? Nakaharang kasi ako sa harap ng produktong gusto niya eh. Kaya nagpagilid ako. Nginitian kasi ako kaya nginitian ko rin. Alangan namang tarayan ko, di ba? Hindi mo ba naisip na nandun ako? At maaari ko kayong makita ang dalawa na nagingitian? Oo, mukhang nagsiselos ka nga. Hindi ako nagsiselos. Alam mo boss, kumalma ka nga. Hindi naman ako magkakagusto sa iba eh. Gaya ng sabi ko, sayong-sayo lang ako. Hindi ako magkakagusto sa iba. Ninitian ko lang, nagselos ka na agad. Hoy, hindi nga ako nagsiselos. Ang kapal na mukha mo sabihin yan? Wala namang katotohanan yun eh. Ako? Magsiselos? Hindi nga kita type. Ang hangin mo naman, kaya bangan mo, buisit ka. Kalma lang, di naman kita pagpapalit eh. Ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magkakagusto sa'yo. Kahit ano pa sabihin mo sa akin, hindi ako maniniwala sa mga sasabihin mo. Kahit nasabihin kong hindi imposibleng magustuhan kita. Kahit na lagi mo akong inaaway. Tumigil ka nga, nakakainis ka. Tara na sa opisina ko. At baka may makakita pa sa ating nagtatalo tayo dito. Ba't parang nahihiya ka na, boss? Diba dapat? Hindi na? Sanay na sanay ka namang may nilalampaso empleyado eh. Anong nilalampaso? Pinagagalitan ko lang sila. Ikaw talaga magpapabagsak ng kumpanya ko eh. Kung ano-ano sinasabi mo, tumigil ka na nga. Sinundan ni Gary si Barbie patungong opisina nito. Nang makarating siya doon, agad lumapit sa kanya si Barbie. May mga papers kang ihahatid kay Leslie. Yun yung mga nabasa ko na. At ipapatago ko na lang.
Maliwanag? O, bago ko nga pala umalis. Papaalala ko lang sa'yo na nasa trabaho ka. Baka kapag nakita mo si Leslie, bigla mo nalang ligawan at sasaktan. Huwag mo nalang guluhin ang buhay nila. Opo, boss. Masusunod po. Masunuring tugon ni Gary at agad na umalis sa harap ng dalaga. Walang sabi-sabing sinunod niya ang kanyang amo hanggang sa magawa niya nga ito. Nang matapos ang inuutos kay Gary, inutusan siya magbasahe ng sentido ni Barbie na agad niya namang sinunod. Nang matapos yon, napagdesisyonan nilang maagang umuwi dahil biglang naging masama ang pakiramdam ni Barbie. Umuwi ka na sa inyo, Gary. Maaga ka magpahinga. Alam ko napagod ka na husto. Nakita ko pa naman yung pawis mo sa bandang likuran, basang-basa ka na. Kapag dumating ka sa bahay niyo, magpalit ka agad ng damit ha. Malaya ata na naging caring ka. Pagdating sa empleyado mo, ano ba nakain mo at naging ganyan ka? Pwede ba wag ka na lang magtanong na magtanong? Naiirita na ako sa paulit-ulit mong tanong. Kung pwede namang gamitin mo yung common sense mo, di ba? Bakit di yan ang pagganahin mo kung may utak ka talaga? Tindi mo talaga manlait, boss. Lupit ah. Parang hindi ka lait-lait ang pag-uugali mo ah. At doon nga, nag-away pa silang dalawa. Galit ka na naman. Kakausapin ko lang naman yung babae. Sa ayaw ko nga kumakausap ka ng iba eh. Nagsiselos ako na may ibang nakakakuha ng atensyon mo. Dito na medyo nabigla ang binata. Hindi niya alam kung mapapressure ba siya o hahayaan na lamang niyang mahulog na mahulog sa kanya ang dalaga. Boss, akala ko ba kahit kailan di ka magkakagusto sa akin? Sabi mo sa akin hindi ka magkakagusto sa gaya ko. Bakit ngayon nagsiselos ka na? Kinakausap ko lang yun kasi may kailangan siya. Pansin ko lang. Naiinis ka no kapag may ibang babaeng pinag-uusapan? So talagang balak mong kausapin yung nagpapapansin sa'yo? Balak mo talaga akong inisin, ganun ba? Hindi ko naman alam eh. Di ba nga paulit-ulit ako nagpaliwanag sa'yo? Malay ko ba na nagsiselos ka na pala? Ayaw ko mag-assume na may pag-asang magkagusto ka sa akin. Ako pa sisisihin mo niyan. Ako na nga biktima dito? Ako pa dapat mag-adjust para sa'yo? Wow naman! Hindi mo ba nahahalata? Manhid ka ba talaga? Oh, kita mo yan? Ngayon ko nga lang napansin na may feelings ka rin sa akin. Ngayon ko lang kasi naramdaman niya selos mo. Buti nga, di ko pa sinabing nandyan ka pala. Di kita napansin eh. Buisit ka talaga no? Ako pa talaga buisit ngayon sa paningin mo. Boss, inaatake ka na naman ng pagiging OA mo. Tigilan mo nga ako, Gary. Baka pag hindi ako nakapagtimpi sa'yo, bigwasan kita. Ayun na naman ang pagiging demonyita mo, Miss Barbara. Huwag mo nga ako matawag-tawag sa ganyang pangalan ko. Sinabi ko na sa'yo, di ba, Barbie. Barbie ang itawag mo sa akin. Huwag yun. Masyado nagiging formal kapag tinatawag mo akong ganun eh. Kung ano sinabi ko sa'yo nung una, yun ang sundin mo. Hindi ba malinaw yun sa'yo? Di naman ako gumagawa ng sarili kong batas dito eh. Malibang itama ko lahat ng maling gawin mo. Di ba pangalan mo naman yung Barbara? Di gano'n na lang. Malibay pa alam sa'yo na kung minsan sumasobra ka na. Huwag mo kasing dalhin sa trabaho yung ibang pag-uugali mo nang hindi ka nakaka-apekto sa iba. Wala ka kasing alam. Kung ba't ako nagkakaganito, pagod ako okay? Kung anong pag-uugali ko na nakikita ninyo, di tanggapin nyo na lang. Ako ang boss nyo. Ako ang nagpapasahod sa inyo. Kaya kapag may problema kayo sa pag-uugali ko, hindi ako ang mag-a-adjust para maging okay tayo. Kayo dapat. So ayaw nyo magkaroon ng character development para sa sarili nyo? Mananatili kayong toxic kasi naniniwala kayo na ganun talaga kayo at di na magbabago pa. Hindi ko hahayaang masanay ka na masanay na ganyan ang paikitungo mo sa iba. Gusto kong maging safest place mo ang lugar na ito. Dapat magbago ka. Gusto kong matuto ka. Naniniwala akong hindi ka ganyan dati. May pag-asa pang maibalik yung dating ikaw, boss. Kung ibabalik ko man yung dati kong pag-uugali, ang layo na ngayon sa nakasanayan ko. Ba't parang lagi ka na lang nakasimangot? Lagi ka pang galit. Kung di ka naman galit, lagi kang wala sa mood. Lahat na empleyado mo nalalapit sa'yo, bubulyawan mo. Kapag nainis ka, nadadamay ako.
Sa susunod ko na lang yan sasagutin. Sa ngayon, gawin mo muna lahat ng trabahong inuutos ko sa'yo. Maliwanag ba? Yes, boss, noted po. Uupo na sana sa kanyang upuan si Barbie nang bigla siyang may maalala. Siya nga pala, may birthday party mamaya si Mr. Thompson at invited ako. Kaso wala naman akong kasamang pupunta. Kaya iinom na lang ako sa bahay ko kaysa umattend sa party na nakakaboring naman. Samahan kita, boss. Bakit naman? Alam mo, umuwi ka na lang na maaga sa inyo mamaya, wag mo na akong samahan. Hindi ba't stress kayo? Dito mga nakaraang araw? Mas makakabuti po sa inyo, boss, na makipagkapwa-tao muna. Para naman ma-enhance yung pagiging makatao nyo. Anong sabi mo? So pinapalabas mo ngayon na hindi ako marunong makipag-interact sa mga tao, ganun ba? Napakamot na ng sigari ng sariling batok. Boss, ang hirap niyo naman pong kausapin eh. Hindi niyo ako maintindihan. Kaya nga ako nagtatanong, para maintindihan ko yung sinasabi mo at hindi ko ma-misinterpret. Alam mo, Gary, mabait naman talaga akong kausap eh. Kung ano yung nakikita mo na pag-uugali ko, maaaring magbago yun. Kapag ibang tao na yung nakakasalamuha ko. Magkakaroon pa ba ako ng kaibigan kung ganito lang din yung pakikitungo ko? Hindi, diba? Nakadepende naman sa akin kung paano ko itrato ang iba eh. Tsaka alam kong makikipagplastikan lang ang gagawin ko. Kung magiging mabuti ako sa taong hindi ko naman gusto. Sa pakikipagkapwa-tao, never ako babagsak dyan. Alam ko kung anong dapat kong gawin at ipakitang ugali. Nakadepende sa kung anong pag-uugali na pinapakita sa akin ng tao makakasalamuha ko. That's it. May trauma ka ba sa past mo? Kaya ganyan ang ugali mo? Kasi kung kaya mo mag-switch agad ng characteristics, hindi ako naniniwalang normal lang yun sa'yo. Gary ang tawag doon realizations. Ba't ko natawag na ganon? Dahil mapapaisip ka na lang kung ba't ang daming nagpapakabait sa mga tao mapanghusga at mapangalipusta kung pwede namang iparamdam at iparanas din sa kanila kung ano yung ginawa nila na hindi maganda sa kapwa. Wow, boss. Bang klase ka rin pala. Di ko alam kung matutuwa ba ako mainis sa'yo eh. Pero boss, pupunta pa ba tayo sa party mamaya? Ako nang bahala sa inyo. Tumigil ka nga, eh baka may binabalak hindi maganda sa akin eh. Wala, bossing. Ako ang bahala sa inyo. Kung sakali makainom po kayo at maparami kayo na inom na alak, isang tawag niyo lang sa akin, ihahatid ko po kayo agad. Parang nag-iba yata ang ihip ng hangin. Ba't parang bumait ka yata? Mabait naman po talaga ako, boss eh. Kayo lang naman po ang hindi. Himala nga po at hindi kayo bumubuga na apoy ngayon eh. Ako ba pinaglololoko mo ako, Gary? Imbis na kumalma na ako, parang iinit na naman yata yung ulo ko niyan eh. Ayusin mo yung mga pinagsasabi mo ah. Baka biglang mag-iba na naman yung mood ko. Sorry na, boss. Hindi na ako kikibo. Baka mawala pa ng himala yung pagiging kalmado mo ngayon eh. At nagpatuloy ang kanilang usapan. Maaga nakauwi sa kanyang apartment si Gary. Maaga rin siya nakapagpalit ng kanyang damit. Bago maghiwalay ang kanilang landas kanina ni Barbie, sinabi nito kung saang lugar sila magkikita at maghihintayan para sabay sila makarating sa lokasyon ng nasabing party. Maya-maya pa, umalis na siya ng kanyang apartment at dumiretso na sa lokasyong nasabi ng kanyang amo. Ilang minuto lang ang naging biyahe ni Gary papunta sa lugar. Nang makarating siya, wala pa ang dalaga. Kaya hinintay niya ito na ilan pang minuto. Makalipas ng 30 minutes, dumating si Barbie at sabay silang umalis. Habang nasa biyahe ang dalawa, hindi mapigilang mapalingon ni Gary sa kagandahang taglay ni Barbie. Napapangiti na lang siya kapag nagagawi kay Barbie ang kanyang tingin. Oh, tinitingin-tingin mo dyan, nagagandahan ka sa akin oh. Sorry boss, ganda nyo kasi masyado eh. Baka mamaya niyan, magselos na lang ako pag nilapitan ka ng mga lalaki doon. Anong silbi ng kamao mo? Anong silbi na kasama kita? Eh pwede mo namang sabihin na hindi ako available. At meron na akong isang Gary De Leon, di ba? Boss, wag ka naman ganyan ha. Sa kalsada tayo eh. Kinikilig ka lang eh. Aminin mo na lang kasi. Wag ka na mahiya. Ako lang naman nakakarinig at makakakita kung paano kakiligin sa personal. Hindi ako sanay, boss. Mas nasanay ako na nakikita kung paano ka mag-react kapag ganyan. Di ba dapat nagagalit ka? Whatever you say.
Nagpatuloy ang kanilang kulitan hanggang makarating sila sa lugar kung saan magaganap ang kanilang dadaluhan. Nice to see you again, Barbara. Ano, kumusta? Boyfriend mo ba itong kasama mo? Bungad ng lalaki sa kainakbayan na lang bigla si Barbie. Raven, hindi porket magkaklase tayo ng high school, magpapanggap ka na para naging mag-best friend tayo noon. Pwede naman tayo maging close Alam mo, Barbara, huwag ka na masungit sa akin, birthday ko ngayon Hindi mo man lang ako mapagbigyan ng maging malapit sa'yo. Ngiting-ngiti na sabi ni Raven. Akmang-aakbay na sana siya kay Barbie muli nang biglang tumabi sa dalaga si Gary. Nakapamulsa, kaya hindi natuloy ang binabalak ni Raven dito. Sir, distansya o ambulansya? Akin niya inaakbayan niyo Napangisi na lamang si Raven at bahagyang lumayo kay Barbie. Galing mo talaga mamili ng lalaki, no? Kaya pala nung niligawan kita, hindi mo ako sinasagot Mas gusto mo pala yung mukhang bodyguard kaysa sa gwapong katulad ko. Napabuntong hininga na lamang sina Gary at Barbie nang dahil sa sinabi ni Raven. Magsasalita pa sana ang dalaga nang pigilan na siya ni Gary. Kaya napilitan ng dalagang lumayo sa kinatatayuan ng dating manliligaw. Kasama nito ngayon ang tropa. Nang makalayo na, humanap sila ng pwesto na malayo sa ibang bisita. Dito na nagumpisang umorder ng ilang inumin si Barbie. Na makapag-order, nagawi ang tingin niya kay Gary. Alam mo, ang gwapo mo pala sa malapitan, no? Tanong ni Barbie sa lalaki kaya napalingon sa kanyang gawi si Gary. Boss, baka maadik ka niyan sa mukha ko. Nang dahil sa sinabi nito, automatiko siyang napairap. Kahit kailan talaga napakayabang mo, no? Ewan ko sa'yo, uminom ka na nga lang. Hindi ako uminom na alak, boss Juice na lang. Saka ako maghahatid sa'yo pa uwi, di ba? Ikaw na lang uminom, magpakasasa ka sa alak. Pagkakataon mo na para makalaya sa stress ng panandalian. Saglit na napatitig si Barbie kay Gary sabay tungga ng isang basong alak. Nagulat ang binata sa ginawa niya. Tumagal ang dalawa sa bar na yon hanggang makaramdam ng hilo si Barbie. Tinamaan na rin siya ng alak. At ramdam niya sa kanyang sarili na kahit na anong oras babagsak siya sa sahig kapag tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan. Maya-maya lumapit na si Gary. Pansin nito na wala na sa katinuan ng kasama. Na parami na ang nainom nitong alak. Kaya inalalaya niya ito makatayo. Binuhat niya na lamang ito sa likuran. Sa kanya ito inilabas ng bar at ipinasok sa kotse at pinaandar. Habang nasa biyahe, napalingon na lamang si Gary kay Barbie nang bigla itong magsalita. Oh, bakit boss? May problema? Problema? Anong problema? Ako yung problema. Hindi ba't may tinatanong ka sa akin kung ba't ganito ako umasal sa inyo at sa iba? Kung ba't tinatrato ko kayo ng ganito? Gusto mong sagutin ko yun, di ba? Sige, ito na talaga sasagutin ko yun. Medyo lasing lang ako pero alam ko yung sinasabi ko. Alam mo bang biktima ako ng panloloko? Niloko nila ako. Hindi pa sila nakontento, pinahiya pa ako. Oo, alam ko kung sino gumawa sa akin ng lahat ng yan. Yung ex ko? Kapal na mukha niya, di ba? Nakakainis lang kasi hindi ko alam kung paano ako gaganti nun sa kanya. Pero ngayon na nahubog ko na yung buong sarili ko at ang tapang ko, hindi niya na ako makakaya pang lokohin dahil hindi na ako magpapautos sa kanya. Maya-maya, napahagulhol ang babae. Napailing-iling naman si Gary. Nakarating na rin sila sa bahay ni Barbie. Agad na iginarahe ni Gary ang sasakyan sa parking. Binuhat niya si Barbie papasok sa kwarto. Buti na lang sinabi sa kanya ng dalaga ang passcode ng pinto nito. Kaya ngayon nakapasok siya sa bahay nito at inaasikaso niya ang dalaga sa higaan. Simula ng mga sumunod na araw, hindi na naging masungit si Barbie kay Gary. Kahit sa trabaho hindi maiwasang maisip ng mga tauhan ng babae kung ano nga bang namamagitan sa kanilang dalawa. Isang umaga, sabay na pumasok ng trabaho sina Barbie at Gary De Leon. Nagkasalubong silang dalawa sa mismong entrance pa lang. Nagngitian at nagbatian. Hi Gary, kumain ka na ba? Boss, ikaw pala yan. Good morning naman sa pinakamagandang babae sa buhay ko. Hindi pa ako kumakain
Ano, sasabay ka ba? Mag-order na ako. Ako na rin magbabayad. Hindi na ako nang bahala sa pagkain natin. Basta ikaw na bahala sa kailangan kong papeles sa kumpanya. Dine-in ba tayo, take-out? Saan naman tayo pupwesto kung take-out, boss? Eh di sa opisina ko kung gusto mo naman sa kwarto ko. Pero syempre joke lang yun. Huwag mo seryosohin at hindi yun mangyayari. Mangyayari yun kapag kinasal ka na sa akin. Hoy Gary, tigil-tigilan mo nga ako sa mga sinasabi mo. Baka mairita na naman ako sa'yo. Ano pa bang bago lagi ka naman naiirita sa akin. Hindi naman gaano Tsaka ba't ka ba ganyan? Tumigil ka na nga sabi eh. Bakit naman? Ang cute mo kayo magalit. Love. Ha? Ano love? Saan galing yun? Pinagsasabi mo? Huwag ka nga gumawa ng ganyan. Baka ikaw ang banatan ko makikita mo. Sige ka. Sabi ko nga, titigil na ako. Tumagal ang ganong turingan ni Barbie at Gary. At kalaunan, mas naging malapit pa sila sa isa't isa. Ang pusong matigas ng dalaga himalang lumambot. Simula nang dumating sa buhay niya si Gary. At sa tinagal-tagal ng kanilang pagsasama, nahulog na rin ang loob niya sa binata. Kalaunan sinagot niya ito at natutunan ni Barbie na hindi niya kailangang magmatigas para mahalin o tanggapin ang isang taong may malinis na intensyon sa kanya. At nang dahil sa pagtitiis, paghihintay at pagmamahal ni Gary, tuluyan nang nakawala si Barbie sa isang traumatic experience niya sa buhay. Patunay na ang pag-ibig, nakakatulong, at ang suporta ng taong mahal mo, nakakatulong para gumaling ka at mawala sa isip mo lahat ng masamang pinagdaanan mo sa buhay. The end.